Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Sinong warrant officer niyo the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Sandali. Mr. Chair. Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Sa pagsisimula ng programang Wanted sa radyo, ay nagpaliwanag si Senator Raffy Tulfo tungkol sa naganap na pag-walk-out niya sa hearing sa Senado sa komite ni Senator Bato de la Rosa. Nabanggit ni Senator Tulfo na nagsabi siya kay Senator de la Rosa na mag-walk-out siya kasi hindi niya matiis ang naging asal ng mga pulis na sangkot sa bonnet incident. Lantaran ang pagsisinungaling ng tatlong pulis. Pinaglaruan na ng mga pulis ang mga biktima, at ngayon naman, ay pati sila sa Senate hearing ay pinagsisinungalingan sila. Nagpapasalamat si Senator Raffy kay Senator de la Rosa sa pag-uusap nila sa lounge ng Senado pagkatapos niyang mag-walkout. Naniniwala din si Senator de la Rosa na nagsisinungaling ang mga pulis at handa na raw siya ipakontempt ang mga yon kung hindi lang daw nag-walkout si Senator Raffy. At babati na po nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon po, Idol Raffy Tulfo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa masulok na mundo may mga Pilipino. Mabuhay po ang ating mga OFW. Saludo po ako sa inyo. At meron lang po akong mga bibigay sa inyo update, mga kaganapan sa Senado. And of course, yan po itungkol doon sa hearing sa Public Safety and Order na kung saan yung dalawang kaso hinandot ko rito, hinhear sa Senado. Hindi nga lang po naging maganda yung unang kaso. Kung matatanda mo yung Vicente family, yung pinasok ng mga nakabonet. Opo, bonnet gang po. Saksakan ng pagkasinungaling ng mga pulis na yon hanggang sa hindi ko na matiis. I have to say to Chief Bato de Rosa na mag-walkout ako dahil hindi ko po maatim na pinaglaruan po nila yung biktima. Pati ba naman sa Senado paglalaruan kami. And ako po ay nagpapasalamat kay Chief Bato kasi after that incident sa lounge nakita kami and he apologized to me kung hindi raw naging maganda ang takbo at pasensya na. And inamin niya sa akin na pati siya naniniwala siya na saksakan ng sinungaling yung mga pulis. Siya na mismo. Yun, happy na ako doon. And I thanked him. Sabi ko, thank you, Chief. Pati siya. Saksakan talagang sinungaling mga yun, sabi niya. Ba't ka umalis agad? Kasi papakontem ko na yun. Hindi ko matiis eh. Tuloy-tuloy yung pagsisinungaling. Lantaran. Sabi ko nga kayo mga tatlong pulis, mga loko-loko, kaya nyo napasok yung bahay ng Vicente family kasi bahay ng mahirap. Opo. In example ko nga subukan nyo pasukin yung bahay ni Senator Bato de la Rosa. Alam nyo na bahay ni Bato de la Rosa yan. Tapos may nag-tip sa inyo na, may natatago dyan ng suspect. Papasukin nyo ng ganun-ganun lang? Hindi. Kahit na hindi bahay ni Senator Bato de Rosa, bahay ng isang kilalang tao, ginagalang sa lipunan, papasukin nyo ng ganun-ganun, hindi nyo gagawin yun. Gagawin nyo yun sa mga taong alam nyong mahirap, pobre, na walang panlaban, doon nyo ginagawa. Etong napikon ako ng husto. Sure. Siyempre, sabi ko, para malaman kung sino nagsabi na totoo, yung previous hearing. Kasi gigil na ako Lie detector test. Sabi nung Vicente family, opo. Yung tatlong pulis, medyo nag-alanganin sila. Parang ayaw nila. Hindi namin pinilit. And then later on, upon the advice of Senator Bato de Rosa na, baka gusto nyo konsultahin yung inyong counsel. Kasi sinasabi nila na upon the advice for counsel, hindi na po siguro. So ngayon, pinatawag yung counsel nila. Nag-usap sila. Matagal ang usap na masinsinan. Na-delay nga yung hearing And then after that, okay, pumayag. Sinabi namin, sigurado ka, payag ka na. Walang pilitan to. Opo. Pati si Senator Tolentino nandun at that time. Francis Tolentino. Sure ka na ha? Di ka namin pinipilit. Karpatan nyo na hindi pumayag. Opo, okay na kami. Okay na. Aba, mantakin mo.
yung sa araw ng paglalay detector test, umatras. Okay. O, di ba? At yung Vicente family, yung mga biktima, pasado. Truthful, Idol. Tingnan yung kasinungalingan ng mga ito, mga kapatid. Nung sinabi nung isang kasama nila doon sa hearing, Opo. we were serving the warrant at meron kaming hawak na warrant. Sabi ng mga pulis, ang sabi naman nung PD nila, wala silang warrant. Kasi covert operation ang ginagawa nila. Covert operation. Yung Napolcom, nag-disagree. So hindi sila consistent. Tuloy-tuloy pa rin pagsinungaling nila. And then, maswerte sila, mabait sa kanila si Senator Bato. Napipikon na ako, pinagsasamantala nila yung kabaitan ng Senator Bato, kaya tuloy-tuloy yung kanilang pagsisinungaling. Alam nyo kayo mga pulis, yan yung ugali ninyo na yung mga maliliit nating kababayan, alam nyo na walang kalaban-laban. Yun yung tinatapak-tapakan yung karapatan. Nilapastangan yung kanilang karapatan. Another example, Pampanga, malala mo yun? Ay, Yung opo. isang pamilya. Sa CR, sir. Okay, ganito po yung nangyari. Malala ko pa po ito. Yung mga pulis nag-grade ng tupada. Opo. Sa pag-grade ng tupada, nagtakbuhan yung mga nagtutupada. At isa doon, hinabol nung isang pulis. Nagkahabulan. Hanggang sa, hindi niya makita kung saan na pumunta, saan na sumuot. And then meron isang kalsada dyan, may tao siya nakasalubong ata, tinuro banda doon. So lumiko yung pulis. Pagliko niya, may nakita siya, isang lalaki doon, nakatayo sa veranda. Agad-agad, pinelyuhan niya. Hindi pala kontento, pumasok ng bahay. Ito pa po. Ngayon, yung CR, kinakatok niya. Gumagamit ng CR yung tao, isang tao doon. Member ng family. Opo. Ayaw buksan, gumagamit ng CR eh. Sinipa po yung pinto ng CR. Kinaladkad, hindi pa tapos mag-CR, kinaladkad. Tumataas pa ng pantol, kinaladkad. Tapos, harap-harapan, nandun yung mga anak. May baby pa nga sumisigaw doon eh. Pinagkakaladkad niya, dumating mga tropa niya. Kinaladkad po, at 3 ata sila o 4 sila. Kinulong! Alam niyo po yung kinaso, tulad po doon sa, Bulacan din ba yun? Okay, sorry, hindi pa Pangka, Bulacan. Tulad din po sa ginawa doon sa Vicente family, direct assault. Direct assault. Siyempre, papasok ka ng bahay, nakasibilyang ka, akala nung may-ari ng bahay, kung sino na ito, abay, pumalag, tinulak, nagtutulakan. Yun agad ang kinasula, direct assault to person in authority. Ganun po palagi ang ginagawa ng loko-lokong mga pulis. Para makulong nila isang tao na naagrabyado nila, direct assault. Kaya nga yung sa Vicente family, ito bumalik tayo dun sa nakabonet. Opo. Di dinampot nila yung tatay. Dinala dahil direct assault, nagkatulakan eh. Akala kasi ng tatay, mga akyat bahay. Di ba, umakyat pa nga sa bubong yung isa Opo, doon eh. opo. So dinala. Yung anak, natural, susunod. Dahil niya motor. Gaalala, sir eh. Of course. Para tingnan kung kumusta ang kalagayan ng kanyang tatay. So nag-uusyoso sa, pati siya, kinulong. Sabi ng pulis, hindi. Dinirect assault kami. Sabi nung Vicente, victim, anak, andun ako sa presinto, ang lalaki ng katawan nyo. Bakit ko kayo madirect assault? Nakita nyo kasinungalingan? Bakit po ang isang civilian pupunta sa police station, ang lalaki ng katawan, pagsusuntukin niya yung mga pulis? Doon po hindi ko na makaya talaga. Gigil na ako. Hindi sila magkakatugma-tugma yung salita. Talagang halata. Sabi nga ni Chief Bato, naniniwala ko talagang napakasinungaling yun. So even Chief Bato, naniniwala na sinungaling. And yet, pinagsamantala nila kasi mabait sa kanila si Chief Bato eh. Parang sige lang, oh keep going. Hindi ko na kaya. Sabi ko, putres to. I don't want to put up with this. So nagpaalam ako, sabi ko, Mr. Chair, sorry, I have to walk out. Kasi pag tumagal pa ako isang minuto doon, baka mapamura na ako, which I'm not gonna do sa hearing. Hindi maganda mapagmura doon. Tumayo na lang ako. Grabe itong mga pulis. Lumalala yung kanilang kabalastugan. Marami na po mga insidente na kung saan
pag maliit kang tao, madali ka matapak-tapakan. Pag pulis po ang may kaso, bine-baby-baby. Totoo yan. Marami na kami mga pulis na may kaso rito, na sinumbong. Naku, sobrang pambi-baby. Pero pag pobreng kababayan natin na may kaso, may atraso, aba, hulihin, baka mamaya sabihin, ng agaw ng baril. Yun ang palaging sinasabi, ng agaw ng baril, kaya nabaril. O pagdating sa kulungan, nagbigti. O dili kaya binugbog ng mga kapwa preso. Ganon. Pagtitipan nila, pag mahirap. Yan nga dito sa Pilipinas yung masakit Kumbaga parang bawal maging mahirap dahil kapag mahirap ka, yari ka sa mga pulis na abusado. Anyway, itutuloy naman po yung hearing at ako po ay attend muli and I'm hoping na maging maayos na pong takbo. And this time around, hindi na makakalusot ang mga pulis na ito dahil pinagsabihan ko na ibang members na ng committee umattend. Opo. Para maraming makita, makapansin ng kanilang balastugan at mahiya na siguro sila. Kasi ako lang nandoon si Robin sa kang dumating, nakita nila, chief of police nila dati, binanggit pa ng chief ba to, mga bata-bata ko to dati, lalong lumaking tenga. Tapos ako, galit sa police na abusado, kaya lalong lumaking tenga nila. Ngayon, sa susunod na hearing, yayain ko na yung mga ibang members na umaten para marami akong testigo na pinaglaruan yung Senado. Biniktima na nila yung mga biktima na Vicente. Pagdating sa Senado, nagsinungaling, biniktima ulit. Pati ba naman Senado bibiktimahin nyo? Diba? Ayan lang po. Kaya, kayo, mga pulis, ito masasabi ko. Yung mga binibigay nyong rason, ito palagi sinasabi na rason ng mga pulis. 4 na taon kasi ako sa kolehiyo. Hindi mo ako pwedeng basta sigaw-sigawan na lang, murahin. So what? Dahil ikaw ay nakapag-aral ng 4 na taon at pwede ka nang magbalasubas at hindi ka na pwedeng pagalitan? Dahil ikaw ay nakapag-4 na taon sa kolehiyo? Sana ma. Yan palagi narinig ko sa mga pulis Uy, 4 na taon ako nag-aral sa kolehiyo Bago ko naging pulis para ako'y sigaw-sigawan yung pangaralan. No fucking way. Ikaw yung mga PMAR nga Graduate ng PMA. Mga sundalo. Opo. Kaya nga mga sundalo disiplinado Sinisigawan. Minumuri ng mga superior nila. Kaya tingnan mo mga sundalo. Bibihira, may sumbong dito yung mga taga-Philippine Army, taga-Philippine Marines. Bihira, Air Force. Bihira. Police, 5-10. Army, Marines, 0. Isang piraso, 1 milyon. Ganun kamahal. Di ba? Kasi nga, wala yung sinasabi na 4 years kami, kaya wag mo kami pagalitan. Yung mga PMR nga napapagalitan Hindi porket kayo po ay nakapag-aral ng 4 na taon, yan po ay lisensya na ninyo, yung magkaroon ka ng 4 na taon na diploma para kayo mapang-abuso at kayo bibibihin. No way. Anong pinagkaiba nyo sa ibang mga taong gobyerno na nakapagtapos din ng 4-year course na napapagalitan? So kayo exempted. Ang pinagkaiba lang ninyo, kayo po ay may tsapa, may baril, kaya kayo nakapang-abuso. Tanggalan kayo ng tsapa, baril, pustahan tayo, level ang playing field, may kalalagyan kayo. Maraming salamat po. Okay, salamat.